Dito tayo magpipista ng tent natin para overlooking yung magandang view. Ayan. Tapos ayan yung House of Pihawa. Guys, isang mapagpalang hapon. Paalis tayo puntang Mount Zion para sa Holy Convocation sa last day ng Feast of Unleavened Bread at saka weekly Sabbath. Kasama ko si Bunso at ayan yung service natin. Ayan yung tent. Prepare na ulit. Ayan. So biyahe na ulit tayo. Let's go! Guys, nandito na tayo sa Tagaytay City. Sakto na bypass road. Saan tayo kakaliwa? Dito na tayo sa kanto ng Arturo Tolentino Avenue. So sa Tagaytay na. Nakaliwa tayo dito.
Entrance ng Mount Zion o ba kaya and yung signage Kingdom of Yahweh, hindi pa siya tapos. Ayan. Magandang hapon bro. Hanap tayo ng mapipistuhan saan tayo pwede maglatag ng tent. Hanap ng pisto. Ayan guys, ito yung view dito. Ayan o. Ayan. Dito na lang kaya tayo pumisto. Sa Mount Zion, dito tayo magpipista ng tent natin para overlooking yung magandang view. Ayan, tapos ayan yung House of Yahweh. Okay, baba muna natin yung mga gamit natin at maglalatag tayo. Pinupuri ka namin dakilang Abayawa. Niluluwalhati ka namin dakilang Abayawa.
Sinasamba ka po namin dakilang Abay Hawa. Hallelujah, Abay Hawa. Dakilang Ama, nandito po ngayon sa iyong harapan ang iyong buong gawan. Mula dito sa pinakabanal na dako sa iyong kaharian, sa iba't iba mga house of prayer sa buong bansa at maging sa mga tahanan ng iyong mga pinili. Ganon din naman ang aming mga kapatid na nandun ngayon sa iba't ibang bansa. Lahat ay nakatuon, nagkakaisa ang diwa upang ipagdiwang ang Holy Sabbath at ganon din po ang pagtatapos ng kapistahan ng Unleavened Bread. Maraming salamat, Ama, dahil sa panganahong ito ibinigay mo sa amin ang banal na gawain ito. Binigay mo sa iyong mga pinili pagkalipas ng libong panahon. Nandito at ipinaunawa mo po sa amin lahat na ito ang dapat gawin ng iyong piniling bayan. Tinuruan mo kami na magkaroon ng masunuring puso, maunawaan ang iyong mga salita at ganap na maunawaan at makilala ka, aming dakilang Abay Hawa. Salamat po, Ama, sa pagpili mo sa bayang ito. Ang karangalang ito ay hindi mapapantayan ng anumang karangalan na mula sa tao. Ang pagkilalang ito, Ama, ay wala nang ihigit pa dahil ang pagkilalang ito ay mula sa iyo. Ang pagbibigay mo sa amin ng karapatan na gumawa, sumunod sa iyong mga kautusan at gumawa ng pag-aalay na ito, ay ibinigay mo lamang sa iyong piniling bayan. Kaya nga, sinabi mo na magpakabanal kayo sapagkat ikaw ay banal. Ang kabanalan mo, Ama, ay pinagdiriwang namin. Ang kabanalan mo, Ama, ay nasa aming puso dahil itinanim mo na rin ito. Dahil nakita mo kami na nagsisikap na makasunod sa iyong kautusan. Walang hanggang pasasalamat, Ama, ang handog namin sa iyo. Mga bagong awitin ng papuri at pagkilala sa iyong paghahari, pagkilala sa iyong walang hanggang kapangyarihan at pagkaunawa sa lahat ng bagay, sa iyong mga ginawa, sa iyong kabutihan, at maging sa pagpapatawad ng mga kasalanan ng aming mga ninuno na nagkasala sa iyo. Ama, libong taon na nakararap. Ipinaunawa mo sa aming mga ninuno ang lahat ng kautusan na nais mo na isagawa upang ganap na maihiwalay ang iyong piniling bayan. Sa paglipas ng panahon, ito ay nakubkob ng espiritu ng kasamaan. Sila ay nagpilit na wasakin ang iyong bayan. At dahil nga sa paulit-ulit na nagkakasala at bumabalik sa pagkakasala ang iyong piniling bayan, Ama, nawasak sila bilang bahagi ng iyong banal at dakilang pagpaparusa. Subalit naman, hindi mo kailanman inalis ang iyong paningin sa iyong banal na bayan, Ama, kung kaya nga ang mga tira o ang mga remnants ng banal na bayan ngayon nandito, tinipon mo rin upang ipagpatuloy dahil sinabi mo sa kawakasan ng panahon ng mga hindil, maghahari ay ikaw, Ama. Kasama ang iyong piniling bayan, ang buong kaalaman at ang buong kasaysayan mo, dakilang Abay Hawa, ay matutunghayan na sa mga susunod na buwan, taon at mga siglong darating. Salamat, Ama, sa pagpapahalaga. Pinupuri ka po namin, dakilang Abay Hawa. Niluluwalhati ka po namin, dakilang Abay Hawa. At sinasamba ka po namin, dakilang Abay Hawa. Maraming salamat po.
kapatid, be holy. For I am holy. So ano yung holiness na sinasabi ng Aba? Yung bang holiness na sinasabi ng Aba ay katulad ng holiness na sinasabi ng mga religion? Hindi. Yung pagsunod ba na sinasabi ng mga religion ay katulad ng pagsunod ng mga Israelita? Hindi, wala po. Dahil ang kautusan, ang lahat ng kautusan mga kapatid ay ibinigay lamang po ni Abba Yahweh sa banal na bayan ng Israel. Kailangan maintindihan natin yan. Yan po ang pilit na ikinukonekta ng doktrina ng mga Kristiyano at iba pa upang mawala sa pagkaunawa natin na ang mga kautusan yan ay ibinigay lamang sa Israelita. Dahil ang nais nilang lahat ay mawala sa ating isipan at diwa ang tamang pagsamba sa tamang manlilikha. Makikita natin sa mga aklat na binabasa natin hanggang sa Apokripa. Lahat ng utos dyan ay para lang po sa mga Israelita. At kung meron man na kautusan na sasama ang mga foreigner, ay sila ay susunod sa kung paano sumunod ang mga Israelita. Walang hiwalay. Kailangan nilang magpatuli, kailangan nilang malinis, kailangan nilang sumunod sa mga kapistahan. At sinabi rin ng Aba, ni Ama, tandaan natin ito mga kapatid. Ang pagdiriwang ng Sabat ay hindi ibinigay ni Aba sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga hintil. Ang pagdiriwang ng Sabat ay ibinigay lamang ni Ama sa mga Israelita. Malinaw yan ha mga kapatid, pinag-aralan natin yan. So mga kapatid, ito'y napakalaking pagpapala. Dahil sa panahon natin, bilang tayo ay naihiwalay ng bayan, ay naipinakita rin sa atin ni Ama, yaang bahaging yan ng kanyang utos. Tayo lang ang binigyan niyang karapatan sapagkat ang araw ng Sabat ay pinagdiriwang na sa kalangitan, kasama niya ba ang mga anghel? At sa oras at sa araw na ginagawa ito sa kalangitan, kasabay po ng Sabat na pinagdiriwang ng mga Israelita. Anong ibig sabihin? Ang panahon na sinusunod ng mga anghel ay kaparehas ng panahon na sinusunod ng mga Israelita. Kaya nga ang kalendaryo yan sa atin ibinigay. At ano ang sinabi diyan? Huwag kayong gumawa ng mga bagay na makamundo. Kumain kayo, magpahinga kayo, uminom kayo, at magsagawa kayo ng Holy Convocation. Isang banal na pagtitipon. Iniwalay tayo ni Ama sa pamamagitan ng Sabat. Isang banal na Sabat na ang tanging pribilehiyong yan ay ibinigay sa atin. Written in the Book of Jubilees. Anong sabi nila sa mga aklat na yan? Hindi inspired. Hindi daw canon. So wala. Kasi po, diyan nakalagay ang mga katotohanan na mga utos niya ba na magbibigay sa atin ng kaalaman upang makasunod tayo ng tama. Inalis nila yan upang ang kanilang doktrina at kaparaanan sa kanilang mga religion, yan ang malaman ng mundo. Kaya nga, nalaman natin lahat sa pag-aaral natin na pati ang pagkilala kay Kristo bilang kapantay ng Ama ay kanila ding ini-impose at ang hindi sumunod yan ay pinapatay nila. At maraming nagalit dyan ng panahon yun. Pero pinagkaisahan nila sa lahat na si Kristo ay kapantay ng Ama. At hinigitan pa dahil ang sabi nila sa New Testament, walang makakapunta sa Ama nang hindi dadaan sa Anak. Sa mga faithful, kaya maalam na natin yan, dapat hindi na po kayo madadala ng mga anumang mga doktrina. Ang pagsamba kay Abba Yahweh, sino po ba sinabihan niya ang sumamba kay Abba Yahweh? Israelita lang po. Israelita lang. Kaya nga, ang utos sa pagsamba, ibinigay lang po sa atin mga Israelita. Ang pag-aalay ay hindi ibinigay sa mga hintil. Hindi ibinigay sa ibang lahi, tanging sa mga Israelita lamang. Kita niyo mga kapatid, wala po. Kaya hanggang ngayon, walang ibang mag-aalay dahil ang pinili niya man na mag-aalay ay ang kanyang banal na bayan, ang kanyang treasured possession. Wala pong iba.
Kaya kung mag-alay man sila katulad ng pinaplano at isinasagawa ka nila Netanyahu, yung mga Jews, mga Judaism na yan, nagawin doon sa Israel, alam nila na ang tunay na pagsamba kay Ama ay sa pamamagitan ng pag-aalay. Kaya nga mag-aalay sila. Alam nila na hindi pwede mag-alay ng walang templo. Kaya gagawin nila ang templo at babasagin nila ang Al-Aqsa Mosque upang maitayo yung templo. At gusto nila sila magsasagawa. Ito ang mga kalukuhan at katarantaduhan talaga ng lahing yan. Mga kabal. Lahat po ng mga the fake Israelites na nandiyan ngayon, na mga Judaism na yan, lahat po yan ay kabal. Kasars, hindi po yan ang mga totoong Israelita, ha? So mga kapatid, ang kabanalan, nasa atin talaga dahil tayo ang inihiwalay ni Ama. Wala siyang ibang lahi na sinabihan na set apart. I set you apart to be my own. You will be my nation, a nation of Kahanim. I will be your alahaya. Wala siyang ibang sinabihan yan eh. Tayo lang po. Kaya nakaset apart talaga tayo. That makes us holy. Dahil set apart tayo, separate ang laws na sinutupad natin, separate ang commandments na tinutupad natin. At ang Israelita po mga kapatid ay hindi pwedeng pamunuan ng ibang lahi. Because we are separated. Hindi tayo pwedeng pamunuan. Ang mamumuno lang sa atin ay si Abba Yahweh. Walang ibang maghahari sa atin. After ng Holy Convocation, so it's meal time. Sabay-sabay tayong pumunta, may nasama Guys, so oras na para magpahinga. At bukas na ulit. Para naman sa pagdiriwang ng Best of First Fruit, pangatlong appointed fest ngayong month of Abib. Ayan, dito yung tent natin. Nauna na si Bunso, nag-CR pa kasi ako, naglalatag na. Ayan yung buwan. Bago nga pala tayo natulog, ayan, nagpalipad muna tayo ng drone saglit kasi anong hapon pagpalipad natin masyadong mahangin, magalaw yung drone natin, kaya sinubukan ko magpalipad ng gabi. Mahangin naman kaso syempre delikado, hindi natin makita yung drone, kaya ayan, saglit lang. So hanggang dito na lang muna mga kalakbike at see you sa susunod na mga videos natin.